Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay? Handa na ba kayong buksan muli ang inyong mga puso para sa isang kwentong tiyak na kukurot sa inyong damdamin? Sabi nila, ang pinakamatinding bagyo ay hindi iyong dala ng kalikasan, kundi iyong wawasak sa tahanang inakala mong sandalan. Pero, paano kung sa gitna ng unos, doon mo pala mahahanap ang tunay mong lakas? Tunghayan natin ang kwento ni Hanan. Lumipad ang isang malaking maleta at padabog na bumagsak sa makintab na sahig ng kanilang sala. Bumukas ito dahil sa lakas ng impact at nagkalat ang mga damit ni Hanan na para bang mga basahan. Napahawak si Hanan sa kanyang tiyan. 6 na buwan. Ramdam niya ang pagsipa ng sanggol sa loob, tila nakikiisa sa takot na bumabalot sa kanya ngayon. Sa labas, humahagupit ang hangin at ulan. Isang bagyong kasing lupit ng nangyayari ngayon sa loob ng Villa Esmeralda. Lumayas ka na, malamig na utos ni Dante. Walang emosyon ang kanyang tinig, parang kausap lang niya ang isang empleyadong tinatanggal sa trabaho. Dante, ano bang sinasabi mo? Nanginginig ang boses ni Hanan. Pinipilit niyang huwag bumigay ang kanyang mga tuhod. Bumaliktad na ba ang sikmura mo? Bagyo sa labas. At ang anak natin. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Dante. Ang anak natin? Sinag is fine. He can stay if you want, pero ikaw? Tapos na tayo, Hanan. Matagal na. Biglang umiyak ng malakas si Sinag mula sa itaas ng hagdan. 2 anyos pa lang ito, pero ramdam ng bata ang tensyon sa hangin. Agad na tumakbo si Hanan paakyat para kuhanin ang anak, pero hinarang siya ni Dante. Mahigpit ang hawak nito sa kanyang braso. Masakit. Halos bumaon ang mga daliri nito sa kanyang balat. Bingi ka ba? Sabi ko, lumayas ka na. Dante, parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Hanan, tumutulo na ang mga luha. Kahit palipasin mo lang ang bagyo, kahit para kay Sinag na lang, hindi kami pwedeng lumabas ng ganito. Wala akong pakialam, mariing sagot ni Dante, sabay tulak sa kanya palayo. Muntik na siyang matumba kung hindi lang siya napahawak sa sandalan ng sofa. At doon niya nakita. Sa tuktok ng grand staircase, nakatayo si Marikit. Suot nito ang seda na robe na regalo ni Hanan kay Dante noong nakaraang Pasko. Nakasandal ito sa barandilya, may ngiting tagumpay sa mga labi habang pinapanood ang pagguho ng mundo ni Hanan. Hindi ito nagsalita, hindi na kailangan. Ang presensya nito ay sapat na para durugin ang natitirang pag-asa ni Hanan. Kaya pala, bulong ni Hanan, ang sakit ay unti-unting napapalitan ng pagkahilo. Kaya pala lagi kang wala. Kaya pala malamig ka na sa akin. Huwag ka nang magdrama, putol ni Dante. Umakyat ito ng mabilis. Hinablot si Sinag na nagpupumiglas at bumaba. Ibinigay niya ang bata kay Hanan na parang isang paketeng ayaw na niya. Isama mo yang anak mo. Tutal, pareho naman kayong pabigat. Bago pa makapag-react si Hanan, hinawakan siya ni Dante sa balikat at kinaladkad patungo sa malaking pintuan. Binuksan nito ang pinto at agad na pumasok ang malakas na hangin at ulan. Basang-basa agad ang expensive Persian carpet sa entrada. Dante, huwag! Buntis ako, maawa ka! Sigaw ni Hanan, yakap-yakap si Sinag na ngayon ay humahagulgol na sa takot. Pero walang awa sa mga mata ng asawa niya. Isang malakas na tulak ang nagpatalsik kay Hanan palabas ng pintuan. Napaluhod siya sa basang semento ng driveway. Ang tuhod niya ay gasgas. Ang puso niya ay durog. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang hatol ng kamatayan. Naiwan si Hanan sa gitna ng dilim at ulan. Ang tubig ay agad na bumabad sa kanyang manipis na damit. Nanunuot ang lamig hanggang sa buto. Yakap niya si Sinag. Sinusubukang takpan ng bata gamit ang sarili niyang katawan. Tahan na, anak.
nandito si Mama. Humihikbi niyang bulong. Kahit siya mismo ay hindi alam kung paano sila makakaligtas sa gabing ito. Wala siyang dalang wallet, walang cellphone, walang susi ng kotse. Lahat ay nasa loob. Sinubukan niyang tumayo, pero ang bigat ng kanyang tiyan at ang panghihina ng kanyang katawan ay nagpabagsak muli sa kanya. Umiiyak na rin siya ng malakas. Ang kanyang luha ay humahalo sa ulan. Ito na ba ang katapusan niya? Ang babaeng dating prinsesa ng kanyang ama. Ngayon ay basahan na itinapon sa labas ng sarili niyang kaharian. Biglang may liwanag na sumira sa dilim. Nasilaw si Hanan. 2 matinding headlights ang tumutok sa kanya mula sa gate ng villa. Akala niya ay security guard lang na magpapaalis sa kanila, pero sumunod pa ang 2. 3. 4 na sasakyan, mga higanting SUV na kulay itim. Military grade. Bumukas ang gate nang walang tanong-tanong. Marahil ay natakot ang guard sa puwersang dumating. Huminto ang convoy sa tapat mismo ni Hanan. Bumukas ang pinto ng unang sasakyan. Isang pares ng makintab na combat boots ang tumapak sa baha. Kahit sa gitna ng ulan, kahit nakasilaw ang mga ilaw, kilala ni Hanan ang tindig na yon, tuwid, matatag. Hindi natitinag ng kahit anong bagyo. Papa? Mahinang sambit ni Hanan, at sa sandaling iyon, bumigay na ang lahat ng lakas na pinanghahawakan niya. Si Coronel Isagani Alvaro ay hindi tumakbo. Naglakad siya ng may mabibigat na hakbang palapit sa kanyang anak. Bawat tapak niya ay parang yumanig sa lupa, mas malakas pa sa kulog. Wala siyang sinabing salita nang makalapit siya. Agad niyang hinubad ang kanyang makapal na jacket at ibinalot kay Hanan at sinag. Binuhat niya ang kanyang apo sa isang bisig at inalalayan si Hanan sa kabila. Pasok sa sasakyan. Ang matigas ngunit puno ng emosyon niyang utos. Inalalayan sila ng mga tauhan ng koronel papasok sa mainit at ligtas na loob ng SUV. Pero hindi sumama agad si Isagani. Sa halip, humarap siya sa pintuan ng Villa Esmeralda. Bumukas muli ang pinto ng bahay. Lumabas si Dante. Marahil ay akala niya kung sinong bisita ang dumating. Pero nang makita niya ang convoy at nang magtama ang paningin nila ng kanyang biyenan, nakita ni Hanan mula sa bintana ng sasakyan ang pagbabago sa mukha ni Dante. Ang arogansya ay napalitan ng isang bagay na bihirang makita ni Hanan sa asawa niya. Takot. Nakatayo si Coronel Isagani sa gitna ng ulan. Basang-basa ang puti niyang buhok, pero ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit na kayang tumupok ng isang buong syudad. Hindi niya kailangang sumigaw. Ang katahimikan niya ang pinakamalakas na banta. Nakatayo si Coronel Isagani Alvaro na parang isang estatwang gawa sa galit, hindi tinatablan ng malakas na ulan. Nakita ni Hanan mula sa bintana ng sasakyan kung paano natuyo ang lalamunan ni Dante, kung paano ito napalunok habang nakatingin sa kanyang biyenan. Walang sigawang naganap, walang sumbatan. Isang malamig at mabigat na salita lamang ang binitiwan ng koronel, sapat na para marinig sa kabila ng lakas ng ulan at hangin. Tapos ka na. Pagkatapos noon, tumalikod na si Isagani at pumasok sa sasakyan. Hindi na niya nilingon pa si Dante na para bang isa na lamang itong basura sa gilid ng daan na hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Umarangkada ang buong convoy, iniwan ang Villa Esmeralda at ang lalaking naghahari-harian doon na ngayon ay basang sisiw na naiwan sa gitna ng sarili niyang unos. Walang nagsalita sa loob ng sasakyan. Tahimik na umiiyak si Hanan habang yakap-yakap si Sinag na nakatulog na dahil sa pagod. Hinahaplos niya ang buhok ng anak, ang tanging init at buhay sa nanlalamig niyang mundo. Ang jacket ng kanyang ama na nakabalot sa kanila ay amoy seguridad. Isang amoy na matagal na niyang hindi na amoy. Hindi nagtagal. Pumasok sila sa pamilyar na gate ng mansyon ng mga Alvaro.
Ang bahay kung saan siya lumaki. Ang bahay na tinalikuran niya para sa isang pekeng paraiso. Pagbukas ng pinto ng sasakyan, naroon na agad ang kanilang matandang kasambahay, si Manang Lita. May dalang malalaking tuwalya at isang nag-aalalang mukha. Jesus, Maria, Josep, Hija, anong nangyari sa'yo? Bungad ni Manang Lita, ang mga mata nito ay nagluluha. Hindi makasagot si Hanan. Nahihiya siya. Nahihiyang makita sa ganitong kalagayan sa lugar kung saan dati siyang reyna. Kinuha ni Manang Lita si Sinag mula sa kanyang mga bisig. Halika na, apo. Giniginaw ka na. Inalalayan naman siya ng isa pang tauhan papasok. Ang bawat hakbang sa loob ng mainit at pamilyar na bahay ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Naalala niya ang araw na nagpaalam siya sa kanyang ama para magpakasal kay Dante. Naalala niya ang sinabi ng ama niya, "Sigurado ka ba, anak? Ang pag-ibig hindi dapat nakakabulag. Dapat nagbibigay liwanag yan." Hindi niya pinakinggan. Akala niya, alam niya ang lahat. Dinala siya sa kanyang dating silid-tulugan. Malinis pa rin ito. Ganoon pa rin ang ayos. Para bang naghihintay lang sa kanyang pagbabalik. Isang pagbabalik na hindi niya inakalang magiging ganito. Durog, talunan, at basang-basa sa kahiyan. Pagkatapos niyang makapaligo at makapagbihis ng mga lumang damit niya na nandoon pa rin, pinaupo siya ni Manang Lita sa kama at binigyan ng mainit na tsokolate. Pumasok ang kanyang ama. Tuyo na rin at nakapalit na ng damit. Umupo ito sa silya sa tapat niya. Nanatili ang katahimikan. Hindi galit ang nakikita ni Hanan sa mukha ng ama. Isang bagay na mas malala pa roon. Sakit. Ang sakit ng isang magulang na nakikitang nasasaktan ng kanyang anak. "Kumain ka muna," mahinang sabi nito. Umiling si Hanan. "Wala po akong gana pa." Tumango ang koronel. Tumayo ito at lumayo ng bahagya, nakatalikod sa kanya. Nakita ni Hanan ang pagkuyom ng mga kamao nito. "Pasensya ka na, anak." Halos pabulong na sabi ni Isagani. "Nabigo ako. Hindi kita naprotektahan." Sa narinig, doon na tuluyang bumigay si Hanan. Humagulgol siya ng malakas. Ang lahat ng sakit at takot na kinimkim niya ay bumuhos. "Hindi po, Papa. Ako po ang may kasalanan. Ako." Hindi na nagsalita pa ang koronel. Hinayaan lang niya si Hanan na ilabas ang lahat. Pagkatapos ng ilang minuto, kinuha nito ang telepono. May dinial ito. "Kyle," sabi ng koronel sa kabilang linya. Ang boses niya ay kalmado na, pero may bakal sa ilalim nito. "Isagani to. Kailangan kita. Ngayon na." May sinabi ang nasa kabilang linya. "Hindi. Dito sa bahay, emergency. Dalhin mo lahat ng kailangan mo. Maghahain tayo ng digmaan." Pagkababa ng telepono, humarap siyang muli kay Hanan. "Magpahinga ka. Maliligo lang ako." Pero bago ito lumabas, huminto ito sa may pinto. "Hanan, anak, hindi ito ang katapusan mo. Simula pa lang ito ng muling pagbangon mo at hindi ka nag-iisa." Wala pang isang oras, dumating na ang tinawagan niya. Ipinakilala siya ng kanyang ama. "Anak, si Attorney Kyle Diwa, ang pinakamagaling na abogadong kilala ko. Kaibigan ko." Tumayo si Hanan para makipagkamay. Si Attorney Kyle ay nasa mid-30s, matangkad, at may presensyang nakakapagpakalma. Ang kanyang mga mata ay matalas, pero mabait. Hindi siya mukhang abogado na handang pumatay. Mukha siyang doktor na handang magpagaling. "Mrs. Gatmaitan," bati nito sa kanya, may bahagyang pagtango. "Ikinagagalit ko ang nangyari sa inyo." Pinaupo sila ni Coronel Isagani. Sandaling inilahad ni Hanan ang mga pangyayari, kahit pahirap siyang magsalita dahil sa paghikbi. Tahimik lang na nakinig si Attorney Kyle, hindi nagsusulat, nakatitig lang sa kanya. Tinitimbang ang bawat salita.
Nang matapos si Hanan, tumango si Attorney Kaiel. Malinaw ang kaso ng physical and emotional abuse. Malinaw din ang grounds for annulment or divorce. Paliwanag ng abogado sa kalmadong tinig. Ang unang hakbang natin ay kumuha ng temporary protection order. Pero bago natin simulan ang lahat ng yan, may isang bagay akong kailangang malaman mula sa'yo. Tumingin si Attorney Kael ng diretso sa mga mata ni Hanan. Ang tingin niya ay tila bumabasa hanggang sa kaluluwa nito. Ang kalaban natin ay mayaman, arogante, at gagawin ang lahat para sirain ka at palabasin na ikaw ang may kasalanan. Gagamitin niya ang pera, ang koneksyon, at maging ang anak ninyo laban sa'yo. Magiging marumi ang laban na ito. Huminga siya ng malalim, at ang kanyang susunod na tanong ay hindi na tungkol sa batas. Kaya ang tanong ko sa'yo, Hanan, ay hindi kung handa ka na bang labanan si Dante. Nag-pause siya, hinayaang lumubog ang bawat salita. Handa ka na bang labanan ang sarili mong demonyo? Hindi lang siya. Ang tanong ni Attorney Kael Diwa ay tumagos sa puso ni Hanan na parang isang punyal. Hindi niya agad nasagot. Ang demonyo sa loob niya, ang takot, ang pagdududa sa sarili, ang maliit na boses na nagsasabing kasalanan niya ang lahat, ay biglang umalingaw-ngaw. Ilang taon din niyang pinatulog ang demonyong yon sa ilalim ng ilusyon ng isang perpektong pamilya. Nakita ni Attorney Kael ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi ito nagsalita. Hinintay lang ang sagot niya. Huminga ng malalim si Hanan. Ang hangin ay naging mabigat sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Nanginginig pa rin ang mga ito. Ngunit nang itaas niya ang kanyang tingin, may bago ng apoy sa kanyang mga mata. Isang maliit na baga na nagsisimula pa lang magliyab. Opo, attorney. Sagot niya. Mas matatag ang boses kaysa sa inaasahan niya. Handa na po ako. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Attorney Kael. Good. That's all I need to hear. Kinabukasan, nagsimula ang digmaan. Agad na kumilos si Attorney Kael. Naghain sila ng petisyon para sa Temporary Protection Order, TPO, at kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Mabilis itong inaprubahan ng korte. Ipinagbabawal na si Dante na lumapit kay Hanan o kay Sinag sa loob ng isang tiyak na distansya. Isang maliit na tagumpay, pero para kay Hanan, ito ay parang isang pader na itinayo para protektahan sila. Ngunit tulad ng sinabi ni Attorney Kael, marumi maglaro si Dante. Hindi niya inaasahan ang bilis ng ganti nito. Isang umaga, habang iniinom ni Hanan ang kanyang kape, tinawag siya ni Manang Lita. Hija, tingnan mo ito. Nakatutok ang TV sa isang sikat na morning show. At naroon si Dante, umiiyak sa isang eksklusibong panayam. Hindi ko alam kung anong nagawa ko, sabi ni Dante sa kamera. Ang boses ay basag at puno ng sakit. Mahal na mahal ko ang asawa't anak ko, pero bigla na lang. Kinuha sila sa akin. Pinalayas ako sa sarili kong kumpanya. Ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan para sirain ako. Halos mabilaukan si Hanan sa kanyang iniinom. Siya pa ang naging kontrabida. Ang biyenan ko, isang koronel. Marahil ay hindi niya ako matanggap para sa kanyang anak. Patuloy ni Dante, pinupunasan ang mga pekeng luha. Ang gusto ko lang naman ay mayakap ang anak ko. Gusto ko lang mabuo muli ang pamilya ko. Pagkatapos ng interview, sunod-sunod na lumabas ang mga artikulo online. Mga blind item, mga sources na malapit sa pamilya. Powerful patriarch, inilayo ang anak. Na prinsesa mula sa asawang commoner. Businessman, biktima ang power tripping ang biyenang koronel. Naramdaman ni Hanan ang pag-init ng kanyang pisngi. Kahihiyan. Iyon ang unang emosyon. Gusto niyang magtago, takpan ang kanyang mukha.
Paano nagawa ni Dante ito? Paano niya binaliktad ang lahat? Pumasok ang kanyang ama sa sala, hawak ang isang tablet. Mukha nito'y madilim. "Huwag mong basahin yan, Hanan. Basura lang yan." Pero pa, naniniwala ang mga tao sa kanya. Sabi ni Hanan, nanginginig ang boses. "Iniisip nilang ako ang masama, na kayo ang kontrabida." Ang opinyon ng publiko ay hindi mananalo sa kaso. Mahinahong sagot ng koronel. Ang ebidensya ang mananalo. Sa kanilang sumunod na pagpupulong, ipinaliwanag ni Atty. Kael ang estratehiya ni Dante. Character assassination, standard move. Sinusubukan niyang makuha ang simpatya ng publiko para i-pressure tayo at para sirain ang credibility mo bago pa man magsimula ang hearing para sa custody. "Ano po ang gagawin natin?" tanong ni Hanan. Ang pag-aalala ay kitang-kita. "Wala." Simpleng sagot ng abogado. "We will not play his game. Hindi tayo sasagot sa media. Sa korte tayo lalaban. Sa ngayon, kailangan nating mag-focus sa pagkalap ng ebidensya." Sa mga sumunod na araw, iyon ang ginawa ni Hanan. Sa tulong ni Atty. Kael, sinimulan niyang alalahanin ang lahat. Mga detalye, mga petsa, mga pangalan, mga pag-uusap. Isang gabi, habang sinusubukan niyang matulog, bigla siyang napabalikwas. Naalala niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Isang maliit na detalye na noon ay wala lang sa kanya. Isang beses, mga ilang buwan na ang nakalipas, umuwi si Dante na lasing. May kausap ito sa telepono, galit na galit. Akala ni Dante ay tulog na si Hanan. Narinig niya ang mga salitang malaking transfer, offshore account, at ang pangalan ng isang babae na hindi si Marikit. Pagkatapos ng tawag, binura ni Dante ang call log nito. Noon, ipinagsawalang bahala niya ito. Pagod lang siguro, stress sa trabaho. Ngayon, ang alaala ay bumalik na parang isang kidlat. Kinabukasan, sinabi niya ito kay Atty. Kael at sa kanyang ama. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng dalawang lalaki. Biglang naging mas seryoso ang lahat. "Hanan," sabi ng kanyang ama, ang boses ay mababa at kontrolado. "Ang kumpanyang yan. Ako ang nagbigay ng puhunan dyan. Ako ang nagtiwala sa kanya." Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Hanan ang lalim ng sugat na idinulot ni Dante, hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang ama. Ang zitradidor ay hindi lang ang kanyang asawa. Ito ay isang taong itinuring na ring anak. Habang papalapit ang gabi, pinatay na ni Hanan ang lahat ng social media accounts niya. Ayaw na niyang makakita ng komento, ng masasakit na salita mula sa mga taong hindi alam ang katotohanan. Pero bago niya i-off ang kanyang laptop, isang notifikasyon ang pumasok sa kanyang lumang email address. Isang email na bihirang-bihira na niyang gamitin. Ang sender ay isang scrambled na address, walang pangalan. Ang subject ay may 4 na salita lamang. Alam ko ang ginawa niya. At sa loob ng email, walang kahit anong mensahe. Isang file lang na naka-attach. Isang file na protektado ng isang password na hindi niya alam. Dala-dala ni Hanan ang laptop na tila isang bombang sasabog anumang oras. Ipinakita niya agad sa kanyang ama at kay Atty. Kael ang email. Ang misteryosong mensahe at ang nakalock na file ay nagbigay ng kaba sa silid. "May ideya ka ba kung sino ang maaaring magpadala nito?" tanong ni Atty. Kael habang sinusuri ang email header. Umiling si Hanan. "Wala po, pero ramdam ko kakampi siya." Kinailangan ni Atty. Kael na tumawag sa isang IT expert na pinagkakatiwalaan niya para mabuksan ang file. Kinain ng tensyon ang ilang oras ng paghihintay. Nang sa wakas ay tumawag pabalik ang expert na may dalang password, nagtipon silang 3 sa study ng koronel. Sa isang click,
Pumukas ang file. Hindi ito isang dokumento. Isa itong folder na naglalaman ng napakaraming scanned files, mga bank statement, mga kopya ng ledger, mga wire transfer confirmation papunta sa mga offshore accounts sa Cayman Islands, mga dokumento ng pagpaparehistro ng mga dummy corporations na nakapangalan sa mga taong hindi nila kilala. Natahimik silang lahat. Ang ingay lang na maririnig ay ang mabilis na pag-click ni Atty. Kael habang binubuksan ang bawat file. Putang ina. Mahinang mura ni Coronel Isagani. Isang bagay na bihirang-bihira gawin nito. Ang ugat sa kanyang sentido ay kumikipot. Ang kanyang muka ay naging isang maskara ng malamig na galit. Hindi ito galit ng isang amang nasaktan. Ito ang galit ng isang komander na nalamang may traidor sa kanyang hanay. This is massive. Bulong ni Atty. Kael. Ang kanyang karaniwang kalmadong mukha ay napalitan ng pagkaseryoso. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw, Coronel. This is systematic corporate fraud. Plinano niya ito. Matagal na niyang plinano ito. Para kay Hanan, ang bawat dokumento ay isang sampal. Ang bawat numero ay isang patunay. Ang sakit ng pagtataksil sa pag-ibig ay napakabigat na. Pero ngayon, naintindihan niya. Hindi lang pala ang puso niya ang niloko ni Dante. Niloko nito ang tiwala ng kanyang ama. Ninakawan nito ang kinabukasan ng sarili nilang anak. Ang lahat ng pagdududa ni Hanan sa sarili na baka kulang siya, na baka nagkamali siya kaya naghahanap si Dante ng iba, ay biglang naglaho na parang bula. Hindi ito tungkol sa kanya. Kahit kailan, hindi naging tungkol sa kanya. Tungkol ito sa kasakiman ni Dante. Isang bagong klase ng lakas ang dumaloy sa mga ugat ni Hanan. Ang pagiging biktima ay napalitan ng determinasyon. Kung akala ni Dante ay kaya niya itong durugin, nagkakamali siya. Isinilang siya sa dugo ng isang sundalo. Oras na para gamitin niya iyon. Ano ang kailangan nating gawin? Tanong ni Hanan. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, malinaw, matatag. Napatingin sa kanya si Atty. Kael at ang kanyang ama. Tila may bahagyang pagkagulat sa biglaang pagbabago. We build our case from the ground up, sabi ng abogado. This is our primary weapon, pero kailangan nating itong suportahan ng iba pang ebidensya, mga testimonya, mga pattern of behavior. Kinabukasan, si Hanan na mismo ang kumilos. Binuksan niya ang kanyang account para sa ring camera na nakakabit sa kanilang gate. Pinanood niya ang mga recording mula sa mga nakalipas na buwan. Masakit. Bawat pagpasok ng kotse ni Marikit kapag wala siya, bawat halik na ninakaw nila sa may pintuan, ay parang libu-libong karayom sa kanyang puso. Pero hindi na siya umiyak. Itinuring niya itong isang investigasyon. Nag-take down siya ng mga petsa at oras at isinave ang mga video clips sa isang secure hard drive na ibinigay ni Atty. Kael. Pagkatapos, nilakasan niya ang kanyang loob. Kinatok niya ang bahay ng kanilang kapitbahay, si Mrs. Dyson, isang retiradong guro. Tita, panimula ni Hanan, medyo nahihiya. Alam ko pong nakakahiya ito pero... Hija, nabalitaan ko. Malumanay na sabi ng matanda. Huwag kang mag-alala. May itatanong lang po sana ako. May mga pagkakataon po ba na nakita niyo si Dante na may kasamang ibang babae na pumapasok sa bahay? Nag-atubili si Mrs. Dizon halatang ayaw masangkot. Pero nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Hanan, tumango ito. Oh, iha, madalas. Akala ko nga noong una ay kamag-anak niya. Pero iba ang mga kilos nila. Handa po ba kayong tumestigo? Kung sakali. Huminga ng malalim ang matanda. Para sa'yo at para sa mga bata, oo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Hanan. Isang maliit na tagumpay. Pag-uwi niya sa mansyon ng mga Alvaro, habang nagbubukas siya ng kanyang laptop para i-update si Atty. Kael, isang bagong email ang pumasok.
galing sa parehong misteryosong sender. Isang linya lang ang nakasulat. Mag-iingat ka, mapanganib siya. Isang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Kinahapunan, oras na para sunduin si Sinag sa kanyang preschool. Ito ang paboritong parte ng araw ni Hanan. Ang makita ang nangngiti ng anak pagkakita sa kanya ay sapat na para mabura ang lahat ng pagod at sakit. Habang naglalakad siya papasok ng gate ng eskwelahan, naramdaman niyang may kakaiba. Ang mga guro ay tila nagbubulungan. Ang security guard ay may kausap na isang lalaki. Nang luminaw ang kanyang paningin, nanigas si Hanan sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay tila hinila pababa sa kanyang sikmura. Nakatayo doon si Dante, nakangiti. Sinusubukang kausapin si Sinag na nasa likod ng guro nito. May dala siyang isang malaking laruang robot. Nakalimutan ni Hanan ang TPO. Nakalimutan niya ang batas. Ang nakikita lang niya ay isang mandaragit na sinusubukang lapitan ang kanyang anak. Dante! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong playground. Puno ng awtoridad na hindi niya alam na taglay niya. Lumingon si Dante. Ang nangiti sa mukha nito ay hindi nawala. Bagkus ay lalo pang lumawak. Isang ngamang ngiting mapang-asar at puno ng panganib. Hanan, mahal ko. Mahal po. Sinusundo ko lang ang anak natin. Ang ngiti ni Dante ay parang lason na kumalat sa hangin. Nanigas ang mga guro. Maging ang mga batang naglalaro ay tila naramdaman ang bigat ng tensyon at napahinto. May protection order, mariing sabi ni Hanan. Bawat salita ay may diin. Bawal kang lumapit sa amin. Lumakad siya ng mabilis at tinakpan si Sinag sa likuran niya, na para bang isang leona na pinoprotektahan ng kanyang supling. Tumawa ng mahina si Dante, isang tawang nakakakilabot. Protection order? Hanan, anak ko yan. Walang korte ang pwedeng magbawal sa isang ama na makita ang kanyang anak. Mama, bulong ni Sinag, kumakapit sa binti ni Hanan, natatakot. Dumating ang security guard, halatang kinakabahan. Sir, bawal po talaga kayo dito. Bakit? Sino magbabawal sa akin? Kayo? May paghahamon sa boses ni Dante. Tumawag kayo ng pulis. Sige, magandang headline niyan bukas. Ama, pinagkakaitan na makita ang anak. Tiyak na ikatutuwa yan ng tatay mo. Alam ni Hanan na iyon ang gusto ni Dante. Isang eksena, isang gulo na magagamit niya. Huminga siya ng malalim, pinipilit pakalmahin ang nagwawalang puso. Umalis ka na, Dante, sabi niya sa pinakakalmadong boses na kaya niya. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Kawawa ang mga bata. Itinaas ni Dante ang dalawang kamay na parang sumusuko. Okay, aalis na ako. Pero ito? Inilapag niya ang malaking kahon ng laruang robot sa sahig. Para sa'yo yan, champ. Miss na miss ka na ni Daddy. Nag-iwan siya ng isang makahulugang tingin kay Hanan. Isang tingin na nangangako ng mas marami pang gulo, bago tumalikod at naglakad. Paalis na parang walang nangyari. Kinarga ni Hanan si Sinag, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Buong biyahe pa uwi, tahimik lang ang bata, yakap-yakap ang nanay. Ang insidente ay maikli lang, pero iniwan nito ang isang madilim na anino sa puso ni Hanan. Ito ay isang babala. Hindi titigil si Dante. Ang tunay na bomba ay sumabog pagkalipas ng 2 araw. Isang court sheriff ang dumating sa mansyon ng mga Alvaro. May dalang isang makapal na sobre para kay Hanan Soliman Gatmaitan. Nang buksan niya ito sa harap ng kanyang ama at ni Attorney Kael, gumuho ang kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon. Hindi ito basta tugon sa kaso nila. Ito ay isang hiwalay na petisyon, isang petisyon na inihain ni Dante para sa sole custody ng kanilang anak na si Sinag. Ang mga dahilan na nakasaad
ay mas masakit pa sa sampal. Mas malupit pa sa pagtataboy sa kanya sa gitna ng ulan. The respondent, Hanan Soliman, is mentally and emotionally unstable. She has a history of postpartum depression after giving birth to our son, which has gone untreated. She is currently under the manipulative influence of her domineering and toxic father, Coronel Isagani Alvaro, creating an unsafe and high-pressure environment for a child. It is in the child's best interest to be with his father in a stable and loving home. Binitiwan ni Hanan ang mga papel na para bang nag-aapoy ang mga ito. Ang hangin ay naubos sa kanyang mga baga. Ito ang pinakamasamang bangungot ng isang ina. Ginagamit ni Dante ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya bilang armas para wasakin siya. Ang kanyang pagiging ina ay kinukwestiyon. Ang kanyang kalusugan sa pag-iisip ay ginagawang isang sirko. Walang hiya siya. Narinig niyang sabi ng kanyang ama. Ang boses nito ay nanggigigil. This is a desperate tactic, Hanan. Mabilis na sabi ni Attorney Kael. Sinusubukang pagaanin ng sitwasyon. Walang basihan ang mga akusasyon niya. We can fight this. Pero hindi na nakikinig si Hanan. Ang mga salita sa papel ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Unstable, depressed, manipulated. Bigla siyang napasigaw. Isang sigaw na puno ng sakit at desperasyon. Kasalanan niyo to pa! Sigaw niya sa kanyang ama na ikinagulat ng lahat. Kung hindi niyo siya masyadong ginitgit, kung hindi niyo siya tinakot, baka hindi niya ginawa to. Gusto niyo ng digmaan, heto na. Pero si Sinag ang ginagawa niyang bala. Natigilan si Coronel Isagani. Bakas ang sakit sa kanyang mukha. Hanan, huwag. Ayoko nang makinig. Sabi niya, tumatakbo paakyat sa kanyang silid at nilak ang pinto. Doon, ibinuhos niya ang lahat. Napasubsob siya sa sahig, humahagulgol, nanginginig sa takot. Paano kung manalo si Dante? Paano kung kunin sa kanya si Sinag? Ang lahat ng tapang na inipon niya sa mga nakaraang araw ay biglang naglaho. Bumalik siya sa dati, ang babaeng mahina, ang babaeng takot, ang babaeng naniniwalang wala siyang kwenta. Gabi na nang lumabas siya, tahimik ang buong bahay. Pumasok siya sa silid ni Sinag na mahimbing nang natutulog. Umupo siya sa gilid ng kama, pinagmamasdan ng anghel niyang anak. Hinaplos niya ang malambot nitong pisngi at muling tumulo ang kanyang mga luha, pero ngayon ay tahimik na. Ang takot na mawala ang batang ito ay mas matindi pa sa kahit anong sakit na naramdaman niya. Sorry anak, bulong niya. Sorry kung hindi sapat si Mama. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, sa pinakamababang punto ng kanyang buhay, narinig niya ang isang pamilyar na tunog mula sa kanyang laptop na naiwan sa study table. Isang ping. Isang bagong email. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at lumapit para tingnan. Galing ito sa misteryosong tagapagligtas. Ang mensahe ay maikli, direkta, at naglalaman ng isang mapanganib na alok. Alam kong nasasaktan ka. Alam kong ginagamit niya ang bata. Mayroon akong hawak na ebidensya na tatapos sa lahat ng ito. Isang bagay na hindi niya matatatakasan. Pero kailangan nating magkita. Ikaw lang mag-isa. Huwag kang magsasama ng kahit sino. Bukas, 9 p.m. sa Lumang Pier. Ang mensahe ay kumikislap sa screen, isang paanyaya at isang panganib. Alam ni Hanan na isa itong bitag. O maaaring ito ang tanging pag-asa niya. Ang kanyang isip na sinanay ng kanyang ama na maging maingat ay sumisigaw ng huwag. Pero ang kanyang puso, ang puso ng isang ina na naisukol na sa pader, ay bumubulong. Wala ka ng ibang pagpipilian. Hindi niya sinabi sa kanyang ama o kay Attorney Kael ang tungkol sa email.
Alam niyang pipigilan lang siya ng mga ito. Ito ay isang desisyon na kailangan niyang gawin ng mag-isa. Ito na ang kanyang laban. Kinabukasan, lumipas ang maghapon na parang isang panaginip. Gumalaw si Hanan na parang isang robot. Nag-alaga kay Sinag, ngumiti, nagpakain, nagbasa ng kwento. Pero ang kanyang isip ay nasa lumang pier na. Iniisip ang lahat ng posibleng mangyari. Nang sumapit ang gabi, hinintay niyang makatulog ang lahat. Dahan-dahan siyang bumaba, kinuha ang susi ng isa sa mga sasakyan na bihirang gamitin at tahimik na nagmaneho palabas ng gate. Ang bawat metro na nilalakbay niya palayo sa seguridad ng mansyon ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang lumang pier ay abandonado at madilim. Tanging ang liwanag ng buwan at ang mga ilaw mula sa kabilang ibayo ang nagsisilbing tanglaw. Ang amoy ng maalat na tubig at nabubulok na kahoy ay bumalot sa hangin. Huminto si Hanan sa dulo ng kalsada, pinatay ang makina, at huminga ng malalim. May nakita siyang isang anino ng isang lalaki. Nakatayo malapit sa dulo ng pier, nakatalikod. Buong tapang siyang bumaba ng sasakyan at naglakad palapit. Ang tunog ng kanyang mga yapak sa mga lumang tabla ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. "Sino ka?" tanong ni Hanan. Pinipilit na huwag manginig ang kanyang boses. Dahan-dahan siyang humarap. Hindi niya agad namukhaan ito sa dilim. Pero nang tumama ang bahagyang liwanag sa mukha nito, nanlaki ang mga mata ni Hanan. Ang paghinga niya ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Hindi maaari. "Kuya Ramil." Si Ramil, ang panganay na kapatid ni Marikit. Isang simpleng construction foreman. Isang taong laging mabait sa kanya noong mga panahong dinadala pa ni Dante si Marikit sa mga family gathering bilang pinsan nito. Bakit? "Hanan," sabi ni Ramil. Ang boses ay puno ng hiya at pagsisisi. "Patawarin mo ako." Bakit? Bakit ikaw?" Nalilitong tanong ni Hanan. "Kapatid ka ni Marikit. Bakit mo ito ginagawa?" Yumuko si Ramil, hindi makatingin ng diretso. "Dahil kapatid ko siya. Dahil nakikita kong sinisira niya ang sarili niya para sa lalaking yon. Sinubukan ko siyang kausapin, Hanan. Paulit-ulit. Pero nabulag na siya sa pera at sa mga pangako ni Dante. At ayokong maging kasangkapan siya sa kasamaang ginagawa ng demonyong yon." "Anong kasamaan?" "Si Dante. Ginamit niya ang posisyon ko sa kumpanya. Pinapirma niya ako sa mga dokumento na hindi ko naiintindihan. Mga payroll para sa mga empleyadong hindi naman nag-e-exist. Mga resibo para sa mga materyales na hindi naman dumating. Akala ko, normal na kalakaran lang. Pero huli na nang malaman ko, ginagawa niya akong kasabwat sa pagnanakaw niya." Isang malamig na katotohanan ang tumama kay Hanan. Ginamit din ni Dante ang kapatid ng sarili niyang kabit. Walang sino man ang ligtas sa kanyang kasakiman. "Nakokonsensya ako, Hanan." Patuloy ni Ramil, nanginginig ang boses. "Lalo na nang malaman ko ang ginawa niya sa'yo at sa bata. Hindi ko na kaya. Kailangang may managot." Mula sa kanyang jacket may kinuha siyang isang maliit na bagay, isang USB flash drive. "Nandito lahat," sabi niya. Iniabot ito kay Hanan. Mga kopya ng orihinal na ledger, mga recording ng pag-uusap namin ni Dante kung saan inaamin niya ang lahat. Mga patunay na ililipat na niya ang lahat ng pera palabas ng bansa sa susunod na linggo. Ito na ang bala na tatapos sa kanya. Kinuha ni Hanan ang USB. Ang malamig na metal ay parang isang mabigat na susi sa kanyang palad. Susi para sa kanyang kalayaan. "Salamat, Ramil," sabi ni Hanan. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan." "Huwag mo akong pasalamatan," mapait na sagot ni Ramil.
Iligtas mo lang ang sarili mo at sana balang araw mapatawad ako ng kapatid ko. Tumalikod na si Ramil para umalis, ngunit bago pa siya makalayo, pareho silang natigilan. Isang tunog ng palakpak, mabagal, mapang-asar. Mula sa likod ng isang tumpok ng mga abandonadong container van, lumabas ang isang anino na kilalang kilala ni Hanan. "Bravo! Bravo!" sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng panganib. Anong ganda namang eksena. Ang bayaw kong traidor at ang asawa kong martir nagtutulungan para sirain ako. Nanlamig ang buong katawan ni Hanan. Paano niya nalaman? Sinundan ba siya? "Dante, umalis ka na dito," matapang na sabi ni Ramil. Humaharang sa pagitan ni Dante at Hanan. "Umalis? Kakarating ko lang," sabi ni Dante. Papalapit ng papalapit. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Hanan na parang isang ahas. "Ibigay mo sa akin yan, Hanan. Ibigay mo sa akin ang USB at magpapanggap akong hindi ito nangyari." Mahigpit na hinawakan ni Hanan ang flash drive. "Hindi. Wag mo akong subukan, Hanan. Tapos na ang laro mo, Dante." Biglang nagbago ang mukha ni Dante. Ang pekeng ng ngiti ay nawala, napalitan ng purong bagsik. Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan, itinulak niya ng malakas si Ramil. Nawalan ng balanse ang lalaki at bumagsak sa mga tabla. Tumama ang ulo nito. Sumigaw si Hanan. Bago pa siya makagalaw, nasa harapan na niya si Dante. Hinawakan nito ang kanyang mga braso ng mahigpit. Masakit. "Ibibigay mo sa akin yan o ihuhulog kita sa dagat kasama ng 2 pabigat sa buhay mo." Sigaw ni Dante. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Amoy alak. Sinubukan ni Hanan na magpumiglas, pero napakalakas ni Dante. Inangat nito ang kanyang kamay. Sinusubukang agawin ang USB. Pero habang nakikipag-agawan, sa gitna ng takot at gulat, isang bagay ang pumasok sa isip ni Hanan. Hindi na siya ang babaeng itinapon sa ulan. Hindi na. Itinaas niya ang kanyang tuhod at buong lakas na itinusok sa pinakasensitibong bahagi ng katawan ni Dante. Umungol si Dante sa sakit at nabitawan siya. Iyon lang ang pagkakataong kailangan ni Hanan. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng buong bilis palayo sa pier, palayo sa dilim, palapit sa kanyang sasakyan. Narinig niya ang mga mura at sigaw ni Dante sa likuran niya, pero hindi na siya lumingon. Nang makarating siya sa sasakyan, nanginginig niyang ipinasok ang susi. Nagdasal siya na sana'y umandar ito. Click! Vroom! Mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan. Ang mga gulong ay umiskid sa graba. Sa kanyang rearview mirror, nakita niya si Dante na tumatayo. Nakatingin sa kanya. Ang mukha ay nababalutan ng anino at purong pagkamuhi. Habang nagmamaneho siya pauwi, ang kanyang puso ay kumakarera pa rin. Pero sa gitna ng takot, meron ding tagumpay. Hawak niya sa kanyang kamay ang USB. Hawak niya ang katotohanan. Nang makabalik siya sa mansyon, sinalubong siya ng mga ilaw na nakabukas. Naghihintay sa kanya sa sala ang kanyang ama at si Attorney Kael. Parehong bakas ang matinding pag-aalala. "Saan ka galing, Hanan?" Halos pasigaw na tanong ng koronel. Hindi sumagot si Hanan. Naglakad siya papunta sa mesa. Nanginginig pa rin. At dahan-dahang inilapag ang USB. "Nandyan na po," sabi niya. Humihingal. "Ang lahat ng kailangan natin." Tumingin siya sa kanyang ama at sa kanyang abogado. Nandyan na po ang katapusan ni Dante. Ang conference room sa law firm ni Attorney Kael Diwa ay malamig at tahimik. Ngunit ang hangin ay mabigat sa tensyon na halos pwede mo nang hiwain. Sa isang panig ng mahabang mesa na gawa sa mahogany, nakaupo si Hanan sa pagitan ng kanyang ama, si Coronel Isagani at ni Attorney Kael. Diretso ang kanyang likod, ang kanyang mga kamay
ay kalmadong nakapatong sa kanyang kandungan. Wala na ang bakas ng takot sa kanyang mukha. Sa kabilang panig, nakaupo si Dante at ang kanyang abogado, isang makinis at aroganteng lalaki na nagngangalang Attorney Robles. Si Dante ay nakangisi, iritado pero kampante. Para sa kanya, ito ay isang simpleng settlement meeting lang tungkol sa custody. Akala niya, hawak pa rin niya ang lahat ng baraha. "Let's get this over with," sabi ni Attorney Robles, inaayos ang kanyang mamahaling necktie. "Ang kliyente ko ay handang maging mapagbigay, joint custody, pero mananatili ang bata sa kanya tuwing weekdays para sa stability. At syempre, isang malaking halaga para sa sustento ni Mrs. Gatmaitan kapalit ng kanyang pananahimik." Hindi sumagot si Attorney Kael. Sa halip binuksan niya ang kanyang laptop at ikinonekta ito sa malaking screen na nakasabit sa pader. "Bago tayo mag-usap tungkol sa custody, Attorney Robles," panimula ni Attorney Kael, ang kanyang boses ay kalmado na parang isang lawa na walang kaalon-alon. "Nais muna naming talakayinin ang isang bagay na mas mahalaga, ang pinagmumulan ng yaman ng inyong kliyente." Nawala ang nangisi sa mukha ni Dante. Kumunot ang kanyang noo. "What is this about?" Hindi siya pinansin ni Attorney Kael. Isang click lang at lumitaw sa screen ang isang dokumento. Isang bank statement mula sa isang bangko sa Cayman Islands, nakapangalan sa isang korporasyon na hindi pamilyar. "Pamilyar ba sa iyo ang Silangan Holdings, Mr. Gatmetan?" Tanong ni Attorney Kael. Nanlamig si Dante. Kitang-kita ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pagiging arogante, naging gulat, at ngayon ay unti-unting pinasok ng takot. Isa-isang ipinakita ni Attorney Kael ang mga ebidensya mula sa USB, ang mga pekeng payroll, ang mga resibo ng mga ghost delivery, ang mga wire transfer. Bawat dokumento ay isang pako sa kabaong ni Dante. Ang kanyang abogado, si Attorney Robles, ay namumutla. Paulit-ulit na napapatingin sa kanyang kliyente na parang hindi makapaniwala. I don't know what this is," utal na sabi ni Dante. "Gawa-gawa niyo lang yan. Peke yan." "Talaga ba?" sabi ni Attorney Kael. "Kung gayon, baka mas maniwala ka dito." Pinindot niya ang play. Isang boses ang pumuno sa silid. Ang boses ni Dante, malakas, mayabang, nagtatawa. "Simple lang, Ramil. Ang koronel, matalino sa gyera, pero tanga sa negosyo. Akala niya, lahat ng pinapakita kong papeles, totoo. Hindi niya alam, kalahati ng kinikita ng kumpanya sa bulsa ko na napupunta. Sa susunod na linggo, kapag nailipat ko na ang huling malaking halaga, paalam na sa Pilipinas, magkasama na kami ni Marikit sa paraiso." Katahimikan sa loob ng conference room ay nakakabingi. Maging si Attorney Robles ay napasandal sa kanyang upuan, talunan. Si Dante ay namumula sa galit. Ang kanyang paghinga ay mabilis. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Saan niyo nakuha yan?" Sigaw niya, hindi na sa abogado, kundi diretso kay Hanan. "Yung traidor na si Ramil, ibinigay niya sa inyo yan, ano? Papatayin ko siya." Sa kanyang pagsigaw, inamin niya ang lahat. "Thank you for your confirmation, Mr. Gatmaitan," malamig na sabi ni Attorney Kael, sabay patay sa recording. Sa wakas, nagsalita si Hanan. Ang kanyang boses ay hindi malakas, hindi galit. Ito ay puno ng isang bagay na mas masakit para kay Dante. Awa. Tinitigan niya ng diretso ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking ama ng kanyang anak, at ang lalaking sumira sa kanya. "Tapos na, Dante," sabi niya. "Lahat ng kasinungalingan mo, lahat ng panloloko mo, tapos na. Hanan, pakinggan mo ako." Nagsimulang magmakaawa si Dante. Ang arogansya ay napalitan ng desperasyon. "Hindi.
Putol ni Hanan. May awtoridad sa kanyang boses na ngayon lang niya natagpuan. Ako naman ang pakinggan mo. Akala mo, sa pagtatapon mo sa akin sa ulan, tapos na ako. Akala mo, sa paggamit mo sa anak natin, susuko ako. Pero nagkamali ka. Tumayo siya. Ang kanyang presensya ay tila mas mataas at mas matatag kaysa dati. Kinuha mo ang asawa sa akin. Kinuha mo ang pera ng pamilya ko. Pero may isang bagay na hinding-hindi mo makukuha. Ang pagiging ina ko. Hinding-hindi mo na makukuha si Sinag at sisiguraduhin kong lalaki siya na hindi magiging katulad mo. Malaya na ako sa'yo, Dante. Malaya na kami. Ang bawat salita ay parang isang hatol. Nakita ni Dante ang lahat ng bagay na nawala sa kanya. Ang pera, ang kapangyarihan, ang pamilya. Lahat ay gumuho sa harap niya. At sa sandaling iyon, nabali siya. Ang natitirang katinuan sa kanyang isip ay nawala. Napalitan ito ng purong hayop na galit. Sa isang sigaw na puno ng pagkamuhi, ibinalibag niya ang mesa. Aha! Sa isang mabilis na kilos, lumundag siya sa ibabaw ng nagtumbahang mesa, hindi papunta kay Coronel Isagani na handa nang tumayo. Hindi papunta kay Attorney Kael, kundi diretso kay Hanan, ang simbolo ng kanyang kabiguan. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat, na parang mga kuko na handang manakmal. Bago pa man dumapo ang mga kamay ni Dante kay Hanan, isang anino ang humarang sa kanya. Mabilis, desidido. Si Coronel Isagani Alvaro, sa kabila ng kanyang edad, ay gumalaw na may liksi ng isang sundalong nasa gitna ng laban. Sinalubong niya ang sumusugod na si Dante, hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang bigat at balanse. Isang tamang pag-iwas at isang malakas na tulak sa balikat ang nagpatalsik kay Dante, hindi papunta kay Hanan, kundi papunta sa mga braso ng dalawang security personnel ng building na alertong pumasok sa silid nang marinig ang sigaw. Hawak na nila si Dante na nagpupumiglas pa rin na parang isang hayop na nasukol. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Hindi pa tayo tapos, Hanan. Hindi pa. Sigaw niya habang kinakaladkad siya palabas. Ngunit para kay Hanan, tapos na. Hindi siya natakot. Hindi siya natinag. Sa halip, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Nakatayo lang siya roon, pinapanood ang paglalaho ng lalaking naging sentro ng kanyang mundo, na ngayon ay isa na lamang malungkot na alaala. Naramdaman niya ang kamay ng kanyang ama sa kanyang balikat. Okay ka lang, anak? Tumingin si Hanan sa ama at sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay at matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Opo pa, okay na po ako. Dalawa na. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mga kasong isinampalaban kay Dante Gatmaitan, qualified theft, estafa at attempted physical injury, ay umuusad sa korte. Walang piyansa. Ang kanyang mga bank account ay na-freeze. Ang kanyang mga ari-arian ay iisinailalim sa isang court order. Si Marikit, nang malaman na pati ang pamilya niya ay ginamit ni Dante, ay nakipagtulungan sa prosekusyon kapalit ng mas mababang parusa para sa kapatid nitong si Ramil. Ang dating sosyal na mag-asawa na laging nasa balita ay naging isang kwento ng babala. Si Hanan naman, nanalo sa kaso ng custody nang walang anumang pagtutol. Opisyal na ring naanol ang kanilang kasal. Ibinalik niya ang kanyang pangalan sa Hanan Soliman. Ang Gatmaitan ay isa na lamang peklat na nagpapaalala sa kanya hindi ng sakit, kundi ng katatagan. Isang maaraw na umaga, nakatayo si Hanan sa balkonahe ng kanyang bagong bahay. Isang maliit, ngunit magandang bahay na malapit sa mansyon ng kanyang ama, na binili niya gamit ang sarili niyang pera mula sa trust fund na iniwan ng kanyang yumaong ina.
Karga niya sa kanyang mga braso ang isang maliit na sanggol na babae. Mahimbing na natutulog. Ang kanyang buhok ay maitim at makapal, tulad ng sa kanya. Lumapit sa kanya si Sinag, na ngayon ay mas matangkad na at mas madaldal. May dala itong isang librong pambata. "Mama, read po?" tanong nito. Nakatingala sa kanya. Ngumiti si Hanan at lumuhod para magpantay sila. "Mamaya anak, ha, tulog pa si baby sister." "Okay po," sabi ni Sinag. Sabay halik sa noo ng kapatid. "I love you, baby sister." Pumasok sa balkonahe si Coronel Isagani. May dalang 2 tasa ng kape. Ang dating tigas sa kanyang muka ay napalitan ng isang malambot at masayang ekspresyon habang pinagmamasdan ang kanyang mga apo. "Lolo's here," masayang sabi ni Sinag at tumakbo para yumakap sa kanyang lolo. Iniabot ni Isagani ang 1 tasa kay Hanan. "Kumusta ang reyna ng umaga?" "Eto po pa, payapa," sagot ni Hanan. Humihigop ng kape habang nakatingin sa pagsikat ng araw. Ang kalangitan ay may kulay kahel, rosas at ginto. Isang bagong simula. "Nakatanggap ako ng sulat," sabi ni Hanan. Hindi tumitingin sa ama. "Galing kay Ramil. Nagpapasalamat siya at nanghihingi ng tawad sa lahat ng nagawa ng kapatid niya." "Anong sinabi mo?" "Sinabi kong wala na siyang dapat ihingi ng tawad," sagot ni Hanan. "Lahat tayo ay biktima ni Dante sa iba't ibang paraan. Ang mahalaga, natuto tayo." Nagkaroon ng sandaling katahimikan habang dinadama nila ang init ng araw at ang simoy ng hangin. "Ano ang ipinangalan mo sa kanya?" tanong ni Isagani, tumutukoy sa sanggol. Tumingin si Hanan sa natutulog na mukha ng kanyang anak na babae. Isang mukha na simbolo ng lahat ng kanyang pinagdaanan at ng pag-asang dala ng hinaharap. "Liwayway," bulong niya. Ang pangalan niya ay Liwayway. Bumangon ang araw ng tuluyan, nililigo sa liwanag ang kanilang mga mukha. Niyakap ni Hanan ang kanyang 2 anak, ang kanyang Sinag at ang kanyang Liwayway. Ang kanyang Sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman at ang kanyang Liwayway pagkatapos ng mahabang gabi. Hindi na siya ang babaeng itinapon sa ulan. Hindi na siya ang biktimang nagmamakaawa. Siya si Hanan Soliman, isang ina, isang anak, isang babaeng muling natutong tumayo at harapin ang sarili niyang umaga. At ang umagang ito, napakaganda. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hanan Soliman. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa hindi pagbagsak, kundi sa dami ng beses na pinili nating bumangon. Ang bawat unos, gaano man kalakas, ay may katapusan at laging may bagong umaga na naghihintay. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ng kanyang pakikipaglaban at muling pagsikat. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral ang inyong napulot? I-comment nyo lang po sa ibaba. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share, at mag-subscribe na rin po kayo sa ating channel para sa mas marami pang kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.